What's up guys? So for today gagawa tayo ngayon ng 3 ways lechong kawali. Let's go! So ang gagawin natin ngayon, magluto tayo ng crispy pork dinuguan, crispy kare-kare, saka ng crispy binagoongan. Tara, samahan niyo ako. So, nakasalang na dun yung lechong kawali natin. So ang gagawin natin ngayon yung mga sauce. So unahin natin is dinuguan. So unahin natin tong dinuguan. Ito nga pala guys yung yung lechong kawali. Ayan. So sa mga hindi nakapanood nung lechong kawali na video ko, hanapin nyo lang sa YouTube and hanapin nyo lang sa Facebook page ko. So simulan natin itong tinuguan. Oil. So una muna natin onion. Tapos green onions tayo. Tapos garlic. Gisahin nyo lang guys. Lemongrass. Gisahin nyo lang siya guys hanggang medyo mag-brown na siya. So sa paggigisa guys, huwag nyo masyadong mamadaliin. Kasi 'di ba yung iba pagkalagay, dire-diretso lang. Tapos kahit hindi pa masyadong gisado, nilalagyan na agad nila ng tubig. So ito, gisahin niyo ng maayos, palabasin niyo yung aroma niya para lumabas yung mag-extract yung lasa niya. So maya-maya pa to, antayin natin 'to magmantika. Mas lalabas yung flavor niya dun sa sauce ninyo eh. So wait lang natin 'to. Medyo okay na siya, mga ganyan. Yan. Sa akin lang guys ha, naglalagay ako ng margarine para pang-enhance ng flavor niya. So, ayan. Tunawin nyo lang yung margarine. Tapos, lagay tayo ng patis. Tapos, antayin nyo lang mag-reduce yung patis nyo ng onte. So, wait lang tayo mga 2 minutes, 1 minute. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. So, nag-reduce na yung patis natin. Tapos, lagyan nyo siya ng tubig. Huwag masyado marami. Sakto lang. Tapos, pagkalagay nyo ng tubig guys, sama nyo na tong pork bouillon. Yung pork cubes nyo. Yan. Tapos antayin nyo lang malusaw yung pork cubes nyo. Tapos saka nyo lagay itong dugo. Habang nilalagay nyo pala yung dugo guys, stir nyo lang kasi mamumuo yan eh. So after na ito, sabay nyo na rin yung vinegar. So pag kumulo na siya guys, medium nyo lang. Kaya nyo lang siya mag-reduce, huwag nyo gagalawin. So mga 5 to 10 minutes. Check natin to. Ayan. Ayan na siya. So tikman natin. Ayan. Okay na yung timpla niya. Habol natin tong sili. Ginagawa ko dito sa sili, binubutasan ko lang para mas mabilis lumabas yung lasa niya. Ayan. Lagay tayo ng pepper. Haluin nyo lang. Check nyo yung ilalim guys kung nadikit ha. Wait lang tayo ng mga around 5 to 10 minutes ulit. Antayin natin mag-extract yung lasa ng sili. Tapos, be-blender natin siya. So mga 10 minutes na guys. Tanggalin na natin yung sili. Yan. Tapos yung tanglad, tanggalin nyo na rin. Tapos ang pwede nyo gawin guys, bato nyo sa blender para mag-smooth siya. Or kung meron kayong hand blender na ganito, ito lang gamitin nyo. So tingnan nyo yung consistency niya guys, lumapot na siya. Wala na yung buo-buo niya. So tikman natin. Okay na siya. Pero ako gusto kong lagyan ng tubig. Medyo hindi siya masyadong maging malapot. Okay na siya maging sauce. So, patayin na natin to. Yan. Tapos, iwan ko lang dito. Yan, diretso tayo guys sa kare-kare natin. So, kare-kare na tayo guys. Unahin ko tong gulay. Kasi hindi kasya yung kawali ko eh. Lagyan nyo lang ng asin. Yan. Tapos, lubog nyo lang yung mga gulay nyo. Unahin ko na to. Okay na to. Lagay nyo dito para hindi siya makuluntoy. Para hindi siya ma-overcook. French beans ko. Yan. Santayin nyo lang ulit kumulo. Yan. So, itong beans natin, okay na rin to. Yan, okay na rin siya. So, simulan natin yung kare-kare guys. Meron ako ditong normal na peanut. Tapos, meron din ako ditong cashew. So, ito, unsalted to guys. I-roast lang natin dito sa pan. Tapos, after natin i-roast sa pan, bato natin sa food processor. So, yan guys, toastan na natin yung mani. Ayan siya. Ayan, roast na natin ng ganyan.
So, transfer lang natin dito. Ayan, ugaliin nyo guys na ano, tanggalin nyo sa saksakan yung food processor bago nyo hawakan. Lagay tayo ng oil. Onions in. Tapos antayin nyo lang medyo mag-translucent yung onion nyo. Ayan. Bago nyo ilagay yung bawang. So ayan, medyo nag-translucent na yung onions nyo. Sunod nyo na yung garlic. So, bigyan nyo to ng mga another 1 minute or 2. Ayan. So, balikan ko kayo guys. So, ayan guys, mga 2 minutes na. Naamoy ko na siya. Lagyan natin ng patis. So, yung patis guys, ang ginagawa ko, sinasabay ko siya sa gisa para mas lumabas yung flavor niya. Hindi ko alam kung bakit eh. Magkaiba siya ng lasa sa isasabay mo sa gisa kaysa yung ibubuhos mo na dun sa may tubig na. Hayaan lang natin siya mag-evaporate guys. So ayan, wala na yung patis. Mantika na lang natira. So gawin natin, boost natin tong mani. Saka tubig. So ito na beef cubes natin. Ayan. Meron akong ground almonds. Ayan. Ayan, lagay ko na rin yung ground almonds dyan. So, 3 klaseng mani ang ginamit ko. Cashew nuts, yung mani na normal, tapos almonds. Mekos na yan mga pre. So, kumukulo na siya ng ganyan guys. Ayan. Gagawin na natin, lagyan natin ng swete. So, ayan, kumukulo na siya guys. Tikman natin. Okay na lasa. Tapos ilaw nyo lang. Tapos gamit kayo ng blender or hand blender kung meron kayo. So ayan. Medium natin ulit. Tingnan natin kung lalaputan pa natin o hindi na. So kayo guys, kung gusto nyo may buo-buo na ganyan or pulido. Kung gusto nyo ng pulido talaga na sauce lang, gamit kayo ng strainer. Ako, pinag-iisipan ko pa eh. Sige guys, gamit tayo strainer guys. Wait lang. So, sasalain ko ngayon siya. So, galaw-galawin nyo lang guys para tumulo. Ayan. So, balik na natin to. Ayan. Pakuluin nyo lang guys, tapos palaputin na natin. So, ayan, kumukulo na siyang ganyan. So, ito yung slurry. Ang gamit ko guys, wala kasi ditong ano eh. Walang gilingan ng bigas. So, ang ginamit ko dito is glutinous rice flour. Ayan. So, kapag binubuhos nyo, tiyo nyo lang. Baka maging sobrang lapot eh. Ayan. Tikman natin siya. Yung consistency niya na ganyan. Ayan. So, tikman na natin. Yan, okay na siya guys. Actually, di nyo na kailangan ng bagong dito eh. Ito lang okay na eh. So, move forward na tayo. Tapos na to. Meron pa pala natira. Yung talong guys, piprituin ko lang. Balikan ko kayo, lipat ko lang to. So, prituin muna natin tong tong talong. Ito yung pinagprituan ko kanina ng lechong kawali. Lagay lang natin siya. Yan. Prituin ko lang to. Siguro mga lang to. Mga 5 minutes, 10 minutes. Tapos balikan ko kayo guys. Ito nga pala yung kawali kanina. Ito yung balat. Try natin. Ayan. Yung sa kaltong. Tapos yung loob niya. Sobrang lambot niya guys. Ayan, napipilas na. Ayan.
Sobrang lasa. Yung laman niya, sobrang lambot. Sobrang lutong ng balat. So, hiwain ko lang to para gawin natin pinag-goongan. So, para guys, hiwa lang ako saglit. So, hindi ako makapaghiwa. Yan. Si Tito na pinadali ko. Yan. Habang naantay ko yung talong, simulan na natin itong binag-goongan natin. So, hot pan. Oil. Sunod nyo to. Sibuyas. Yan. Tapos, bawang. Tapos gisahin nyo lang to mga 2 minutes bago nyo ilagay yung kamatis sa asili ninyo. So ayan, medyo nagbabrown na siya guys. Sama na natin tong kamatis saka yung sili. Ayan. Antayin nyo lang na malusaw yung kamatis nyo guys bago nyo ilagay yung bagoong ninyo. So yung kamatis nyo, medyo nadudurog na. Ayan. Lagyan natin yung bagoong. Ayan. Tapos gisahin lang natin mga 5 minutes. Nakalimutan ko pala to, yung green onions. Habol ko na lang. So, tikman natin. Yan, sakto na. Tabalagi siya nung kamatis, sibuyas, sa nung mga pinanggisan ninyo. Pag nagmantika na ng ganyan yan, guys. Yan. Pag nagmamantika na yan na ganyan, sabay nyo na to. Yung lechong kawali nyo. Yan. Tapos plating na tayo guys. Okay na to. So ayan guys. So plato na tayo. Tara, unahin natin itong pinag-goongan. Talong. Meron ako ditong kamatis. Ayan. Tapos sili. Ayan. So ito na yung pinag-goongan nyo. Ayan. So sa dinuguan natin. Ayan. Kaya tinubigan ko siya kanina kasi medyo malapot na siya pag lumamig. Pero kung hindi natin ito tinubigan guys, sobrang lapot na ito. So, dinuguan. Yung hiniwa ni Tito kanina. Ayan sa dinuguan guys. Simple lang siya. Bigyan na natin ito. So sa kare-kare tayo. Ay, kalimutan ko pala to. Ito. Yan dyan sa gilid, sa tabi. Tapos ito, hinati ko lang sa gitna yung bok choy. Tapos beans. Tapos yung talong nyo. Itong lechong kawali nyo dito. Tapos bagoong. Yan. So, dito tayo sa pinaka-favorite na part. Kainan na. So, ito nga pala. Kalimutan ko kanina na nagtabi ako nung giniling na na mani. Huwag mo lang yan dyan. So, tikman na natin ngayon siya. Sa binagoongan tayo. Sakto na yung alat niya. Talong. Siyempre, kanin. So, yung pinagawa natin, okay siya, sakto yung alat niya, hindi siya sobrang alat. Dahil ang daming kamatis na nilagay sa sibuyas. Tapos, goods na goods yung lasa niya, try nyo to guys. Kasi ito naman tayo. So, sa kare-kare natin, ito muna. Sauce muna, sauce. Lasang-lasa mo yung mani. Kapunta na tayo dito sa karne. Yan. So, sa kare-kare natin, ito yung balat. Kare-kare sauce. Ba natin.
Habang nalutong niya. So, agatin natin to. Solid. Solid to. Try yung sa kare-kare nyo guys, yung kasoy, yung normal na mani, saka yung almond. Solid yung lasa niya. Kakaiba. Tapos ito naman tayo ngayon sa dinuguan. Ayan. Kunin natin to. Pwede yung balat. Ayan. Tapos hanggang natin muna to. Sobrang luntong na ito guys. Yung lechong kawali natin, sobrang solid. Tapos yan. Sausaw mo na dyan sa dinuguan sauce. Food trip. Sobrang luntong na guys. Tapos na, kain. So ito na guys, yung 3 ways ng lechong kawali natin. So meron tayong pinag-goongan, kare-kare, sa dinuguan. So try nyo rin guys. Sobrang solid nito. So next time, gagawa ulit ako ng iba pang variation niya. So dito ko muna tatapusin to. Kakain muna kami dahil no oras na. Gutom na kami. Okay guys, next video tayo.